Maging alang social worker ng gobyerno, tutol na maibaba ang age of criminal liability. Kung hindi naman pala mapipiit sa kulungan, magiging pahirap pa rin ba talaga ang panukala sa mga edad 12 na pananagutin sa batas? Saksi si June Veneracion. May nahuli na naman po kami, mga tirador. Apat na lalaking edad 12 hanggang 17 umano ang natsyempuhang tumatarget daw sa ilang audio speaker na nakasilid sa kariton. Binuksan na ho nila yung isang kariton, tinanggal na yung mga plastic. Mayroon pa sa ilalim. Sabi ng mga bata, mga dayo lang sila sa Quiapo mula Navotas. Wala po daw kasi akong pera. Saan mo gagawin yung pera? Bibili po namin ng damit, tsaka ng anak pagkain. Kawa na ba kaso? Kailangan nilang matutusin ng tama para po parehas eh. Dinala muna sa barangay hall ang mga bata. Pero, nalingat ng sandali yung mga barangay tanod at mga barangay kagawad at yun yung naging oportunidad ng mga bata para tumakas. Sa sobrang bilis ng kanilang pagtakas, eto lang yung mga naiwan, ilang piraso ng tsinelas. Isa-isa rin silang nahuli at dinala sa Women and Children's Protection Desk kung saan aalamin ang totoong edad nila para malaman kung ito-turn over sila sa mga social worker o makakasuhan. Taliwas kasi sa akala ng iba, pwede namang hindi palayain lang basta sa kasalukuyang batas ang mga batang mas bata pa sa edad 15, ang kasalukuyang age of criminal responsibility. Pwede silang ilagay sa bahay pag-asa kung edad 12 hanggang bago mag-15, gumawa ng seryosong krimen at naghain ang mga otoridad ng petition for involuntary commitment. Kahit nga hindi seryosong krimen, pwede nilang ikakulong sa bahay pag-asa sa kasalukuyang batas kung nakailang ulit na silang nakagawa ng parehong krimen. Kailangan lang na mapatunayang makakabuti sa kanila ito at papayag ang mga magulang. At kung hindi, pwede ring magpetisyon para sa involuntary commitment. Say aye. Over the motion. Aye. All those against, please say nay. The ayes have it. The House bill now is approved on second reading. Pero kahit nakalatag na yan sa batas, gusto pa rin magpasa ng Kamara ng bagong batas para panagutin ang edad 12 pataas. Ang kaibahan, gusto nilang simplihan lang. Basta seryosong krimen ang ibinibintang sa mga bata at mapatunayang alam nilang mali ang ginagawa nila, ilalagay na sila agad sa bahay pag-asa o youth centers. Bago yan, edad 9 talaga ang gusto ng Kamara pero binago nila yan kahapon. Kasunod ng pagpapahiwatig ng ilang senador na kaalyado ng Pangulo na papayag sila sa edad 12. Really, if it's the final decision, I'm comfortable with it. So, 12 okay na. Ang problema, ngayon pa lang, kulang na ang 63 bahay pag-asa na para sa mga edad 15 hanggang 17. Paano pa kung dagdagan ng mga mula sa edad 12? Kulang na nga, hindi pa maayos. Mas malala po siya sa kulungan. Wala silang programs, wala silang beds. Ang mga bata doon, they're just told to keep quiet the whole day and not do anything. So yung iba sa kanila, they do self-harm. Meron pang tulad ng Provincial Youth Delinquent Center sa Bulacan na pang-4 na pulang pero nasa 100 juvenile delinquents ang nandoon. Kaya ang Provincial Social Worker ng Bulacan, tutol na ibaba ang age of criminal responsibility. Baka mas dapat na igayak din muna yung mga reformation center, pati yung mga taong mga masiwa dito, bago talaga ibaba ang talagang mabababa itong edad. Iba pang epekto sa bata na mapagbintangang kriminal. Magkakaiba ang pinagdaraanan nating life stages na kailangan maingat nating pinag-iisipan kung paano natin sila pro-protectional at hindi i-criminalize. At paano kung ang minor de edad na pinaparatangan, inosente pala sa akusasyon? Kagaya na lang ng 17 anyos na si Kian de los Santos na inakusahang dawi sa droga at napatay. Kung di mapatay, kailangang alamin kung guilty siya o hindi. Kahit pa inosente at napagbintangan lang o ginawang fall guy, isasakdal pa rin siya. Lilitisin, iko-cross-examine kahit edad 12 lang. Habang gumugulong yan, mananatili siya sa bahay pag-asa. Manalo man o matalo sa kaso, hindi na mababawi ang mga taong inilagi niya roon at hindi na may babalik ang kanyang kabataan. Kahit pa, inosente pala siya. Kaya nga sa kasalukuyang batas, hindi simple ang paglalagay sa kanila sa bahay pag-asa at mahaba ang proseso.
Pero meron ding wala sa kasalukuyang batas na marahil ay matutugunan ng bagong batas. Kabilang ang pagpapanagot sa mga magulang sa pamamagitan ng hanggang 6 na buwang kulong. Balak din ng bagong batas na ipasa sa national government ang pagpupondo sa mga bahay pag-asa imbis na sa mga lokal na pamahalaan. Kung isyu ng pagpapanagot sa mga magulang at pagpupondo sa mga pasilidad lang siguro ang tututukan, wala nang pagtatalunan. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi